Ipakakansela naman ng Workers and Peasants Party o WPP ang Certificate of Acceptance and o Nomination and Acceptance o CONA ni Religious Leader Apollo Quiboloy matapos itong maghain ng kandidatura sa pagkasenador sa pamamagitan ng kanyang abogado. Ito'y makaraang madawit ang partido bilang di umano'y endorsing party ni Pastor Quiboloy. Ang buong detalye alamin sa report ni Arnold Herrera. Naghahanda na ang WPP o Workers and Peasants Party para ipakansela ang CONA o Certificate of Nomination and Acceptance ni Pastor Apollo Quiboloy matapos nitong maghain ng kanyang senatorial bid sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Attorney Mark Tolentino. Ito'y matapos madawit ang WPP bilang di umano'y endorsing party ni Quiboloy sa pagkasenador. Sa panayam sa DZRH, iginiit ng isa sa mga totoong senatoriables ng WPP na si Attorney Sonny Matula na hindi otorisado ang CONA ng pastor lalo't hindi naman daw nila ito kasapi. Hindi ito pasok sa kanilang pamantayan at wala ring karapatang mag-endorso ang kanyang abogado. Kasalukuyan po ay wala akong nakita maliban kay Attorney Tolentino na noong 2022 ay naging bahagi ng WPP siya at after the election noong 2022 ay nawala naman siya, naglaho siya at inactive sa partido. Pero ngayong inendorso nga si Apollo Quiboloy ay biglang lumabas yung pangalan namin. Kaya po hindi yan siya otorisado at wala siyang kapangyarihan na inendorso si Apollo Quiboloy. Sa katunayan, 3 lang daw ang inauthorize na kandidato sa kanilang National Convention at hindi kasama rito si Quiboloy. Pinag-aaralan na rin ng WPP ang posibilidad na sampahan ng kasong kriminal ang kampo ng pastor dahil sa issue ng pagsisinungaling, misrepresentation, perjury at falsification of public documents. Paniwala pa ni Matula, posibleng smokescreen strategy lamang ito ng religious leader para mapagtakpan ang mga kasong human trafficking at sexual abuse na ibinibintang sa kanya. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.